Okay, so good morning. Dito ulit tayo sa ating mini garden. Yan. So ito, ready na to for transplant. Gagawa tayo ng setup. Ilalagay natin yung maliliit na yan dun sa baba. Ita-transfer lang natin sila. So check lang natin kung may ugat na nga. Kasi matagal-tagal na rin to. More than 2 weeks na siguro. Ayan, may ugat na sila. Kaya ready na yan for transplant. Kasi ito pa, isa na napansin ko. Itong stem pala na to ay magpa-flower na. Siguro na nakat ko siya dun sa time na magpa-flower na siya. So puputulin natin to. Kailangan putulin yan. Para mag-concentrate lang siya sa pag-ugat. At ma-establish na yung growth niya. So ito naman, dati okay pa to. Ngayon, wala na. So, ganun talaga. I-transfer na rin natin sila. So, by variety. So, mga basil to. Merong lemon, sweet, tsaka Thai basil. So, unti-unti natin silang i-transfer. So, dito naman, itong mga bago nating lagay na punla. So, diniligan natin to kahapon. Kahapon yata. O, nung isang araw. Ayan. So, nabawasan na kasi pinupuno ko yan eh. Ganun din dito. So, ito naman, lemon basil to na naligaw sa Thai basil na pot. So, kukuha na lang natin itong mga stems. Then, hindi na natin siya alagaan dito. Pwede natin siyang tanggalin. Tapos, pwede tayong kumuha dito. Tapos, itanim lang din natin doon. So, ito naman, ito, galing to doon sa ating mini nursery ng mga basil. Yan. Tinanim natin siya dyan. So, more than 2 days na siya. Mukhang stable naman siya. So, sana lumaki na rin siya dyan. Yung ibang basil din kasi, bigla na lang din namamatay. Siguro matanda na rin. So, ayan o. Yung natutuyo na lang yung stem nila. Tapos, sooner, mamamatay na sila. So, ito naman, to yan o. Mga mustasa, lettuce, kale, tapos lettuce din, magkaibang variety lang. So ito naman ang lemon basil natin. Pansin nyo, nagpa-flowers na sila. Oh. Maganda yung flower nila eh, color ito, purple. Kasi ito naman, nilipat ko to, nandun siya dati. Nilipat ko siya dito. Ito ay yung ating Japanese mustasa o Mizuna. Ito, unti-unti na rin nating binabawasan dito. So, itong hindi mga magagandang tubo ng lettuce, tayo mag-aalaga niyan. So, yung indoor seedling natin, sana maganda yung tubo ng lettuce. So, itong namang mga talong natin, maganda naman mga tubo. Oh. Kahit sa water nutrients lang sila. So, pwede na rin natin i-transfer yan. Ito rin, Japanese mustasa natin. Maganda rin tubo nito. Ayan. Nasa 1.5 liter lang sila yan. Malaki-laki na yung nabawas niya. Mga 2 or 3 days ago, pinuno ko to eh. So, refill lang natin yan. So, ito naman, itong portion kasi nito hindi masyado naaarawan. So, isa yan sa possibility. Kaya, ayan, makapansin nyo. Iba, namatay na. Ito, namatay na to. Pwede na natin yung palitan. Tapos, yung mga tubig na ginamit dyan, pwede nating pandilig. Or pwede rin nating i-reuse na lang sa mga susunod. Or isalin ko na lang dito sa mga ibang buhay pa. Ito naman, sweet basil naman to. So, dati, maliit lang yan. Mga ganyan lang yan. Nung nag-umpisa. Tapos yan, ganyan na siya kataas. Siguro 1 buwan din. Tapos ito naman, itong minukbang na talong natin. Sana mabuhay siya. Kasi ang daming dahon yan. Inubos ng ibon. Ito na lang natira. Tsaka itong maliit. So, sana lumaki pa siya. Pero kung hindi, kuha tayo doon. Ipalit natin dyan. So, ito naman, since itong nakita nyo mga umusbong dito, possible ito yung mga buto na hindi nag-germinate dati. Tapos, nung nilipat ko dito ay nag-germinate na sila. So, mga gulay din yan. Hindi ko sure kung broccoli, mustasa, or kung ano man. Ayan. So, wala na masyadong pagbabago. Hindi ko pa ito natatanggal. Tatanggalin natin yan para lumuwag-luwag dito. So, nagkaroon tayo ng, in-extend natin yung net papunta dito kasi iniisip ko itong pinrun ko na mulberry. After ko siya i-prune, nakita nyo nagdadahon na ulit siya, nagdadahon. Sabi nila magbubunga na yan after i-prune. So, ayoko naman kainin agad ng ibon yung bunga. Kaya nilagay ko sila sa loob ng net.
Ito naman yung mga tinanim natin sa labas. Yan. Mas matagal yung init ng araw dyan sa labas. So, kaya based sa observation ko, mas maganda yung tubo nila. Kasi dito sa loob, siguro mga 3-4 hours lang, wala ng araw. Kaya, kulang na kulang talaga sila sa araw. So, ito isa pa yung talong. Talong naman na nasa 1.5 container. Ayan o. Dami niya na. Yung ugat niya. Yan sa baba. Ito siya. Malaki na rin siya. Oh. Isang dangkal. Isang dangkal na yung talong na yan. So, hopefully, mamunga din siya. So, punta tayo dun sa iba. Ito pa pala. Ito, mulberry to. Ito yung mga nakalimutan ko na lemon basil or Thai basil yata to. Tapos ito pa, yan, nasa lupa pa sila. Hindi ko na tinransfer, inantay ko na lang sigurong kinukunan ko sila ng stems, tapos inantay ko na lang silang madeds. Ayan. Ito malamang pa, tapos na to, ayan, natutuyo na siya. So, puntahan natin iba. Ito, dito tayo sa mini nursery natin. Pero, babaguhin din natin to. So, malamang mga pinapalaking gulay ang lalagay natin dito. Yung magiging nursery natin is yung indoor nursery. So, doon na lang siya magagaling. Para mas consistent yung araw or yung liwanag nila. Dito kasi medyo inconsistent. Tapos pag umuulan, nalalagyan to ng tubig ulan. So, yung nutrients natin hindi na rin ganun ka stable siguro kung masabi ko. Pero lumalaki naman sila. Ayan, napansin nyo. Tapos yung mga part na nandito, sa bandang loob, yung bandang loob, medyo nagiging leggy sila or umahaba yung tangkay nila kasi nga kulang sila sa liwanag, ginahabol nila doon. So yung mga banda dito naman magaganda yung tubo. Ayan, yung mga banda dyan, maganda tubo. Dito nagiging leggy. Eh ganun talaga, hinahanap nila yung liwanag. So ito yung upland kangkong, Chinese kangkong natin. Tapos ito naman, ito mga amaranth or colitis. Ayan, may peche pa tayo dun sa dulo, oh. Tapos ito, bagong bunga ng bell pepper. Yan, bell pepper bago. Pero may isang bunga dun sa taas. Ayan. Kita ba? Yan, may bunga. Ayan, dalawa. Nakita nyo. Ayun, dalawa. Galing na. Ayan. Ayan, bunga. Kala ko hindi nabubunga yan eh. Tagal na yan dyan. So ito. Ayan tayo mint. Hindi masyadong maganda tubo ng mint. Hindi ko pa napag-aaralan kung paano natin siya paparamihin. Pero based sa nakikita ko, kung saan naman siyang gumagapang, dumadami, may umuusbong na bago. Siguro ganun lang siya. Yan, dyan lang siya sa paso. Tapos ayan. Mga luma nating mga basil. Meron tayong seedling doon. Yan. Ito, magre-refill na rin tayo ng mga nutrient solution dyan sa ating mga basil containers na yan na nasa mineral water. Ayun, ano pa ba? Ito. Marami-rami pa akong linisin dito. Ayan, man. Mga seedlings. Ito yung mga bago natin, mga maliliit, katulad nung nandun sa una natin pinakita. So dito kasi, kahit hindi direct yung araw dito, siguro mga 1-2 hours lang araw dito eh. Umaga lang. Pero maliwanag kasi yung portion na to, kahit sabihin mong hindi sila nasisinaga ng direktang araw. Kaya kahit papaano, maganda pa rin yung tubo ng mga halaman dito. So ito yung isang experiment natin, may direct sa plant. So from seedling na pinatubo natin sa hydroponics, nilipat natin siya diretso sa lupa. So kasama na yung foam, dyan. Tapos ito sobrang hindi ko na-harvest kasi hindi pa kami gagamit ng gulay. Pero yun nga, tulad laging sinasabi ko, posible mapait na yan. Pero edible pa rin kung mahilig ka sa mapait. Ayun lang. So yun lang naman, tapos yun, may mga natitira pa dun, konti. Balak kong mag-refill or maglagay dyan ng mga bagong seedlings. Kailangan ko lang ayusin yung net kasi
kinakain din yan ng mga ibon. So, yan. Susunod na lang. Bye-bye.